Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung 20 pesos per kilo o price na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Napakagandang programa sana ito dahil marami ang makikinabang. Kaya lang sa ngayon, lumalabas na imbes na matuwa ang mga tao, mas marami yung nagagalit. So anong dahilan? Bakit magalit ang taong bayan sa programa na murang bigas? Tig 20 nga naman. Sino bang ayaw ng 20? Okay, pakinggan natin itong balitang ito ha. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas. Ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas. Kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Lolo Jr. na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas. Isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng Kadiwa Booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas. Ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas. Kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Lolo Jr. na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas. Isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng Kadiwa Booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Sa pagbibigay. Okay, so una, ako nabigla ko nung May 1 na yan, kahapon. Kita ko yung plastic, cellophane. May mukha. Wow naman. Yan ang isang nirereklamo ng mga tao ngayon. Bakit may mukha? Imbes Okay. na matuwa, Bakit may mukha? Ganyan yung style ng administrasyong ito. Mula nung umupo sila, dami ko nang nakitang ganyang kwan ng bigas. Kung hindi mukha ng presidente, mukha ni Speaker Martin Romualdez. So ito ngayon, grabe. Kaninong pera ba yung ginamit dyan? Pera ba nilang personal o pera ng taong bayan? Yun ang malaking kaibahan nila sa mga Duterte. Panahon ni PRRD sa Boracay. Diba pinalinis ni PRRD ang Boracay. Okay, nung malinis na. Yan, bibisita na sana si PRRD. Nako, hindi nagtuloy si PRRD. Bakit? Nabalitaan niya, may mga tarpaulin doon nakalagay ang mukha niya, tapos salamat, PRRD, mga ganon. Galit si Digong. Sabi niya nga, hindi ako nagpunta. Tinawagan ko si Anyo na patanggal yung mga tarpaulin, mukha ko doon. Bakit? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Di ko naman pera yung nagastos dyan. Pera ng taong bayan. Bakit nyo ako pasalamatan? Ganon. Style Digong. O nung DepEd Secretary pa si Vice President Inday Sara, ganon din. Mga eskwelahan, nakita niya. May mga mukha niya. Naku, pinatanggal niya yung mga mukha niya. Ayaw niyang mailagay ang mukha. So, kahit sa Davao, magpasyal ka sa mga Davao, maraming mga infrastructure doon. Wala kang nakikitang mukha ni Mayor Baste, mukha ni Pulong, mukha ni kung sino bang Duterte. Wala, as in wala. Punta ka sa ibang lugar. Okay, Cagayan de Oro. Ang daming mukha ni Congressman Lordan Suwan.
talagang tagtad ang mga kalye, kanal, o ano ya, project of Congressman Lord. Ay, nako. Hindi ninyo pera ang ginastos dyan. Pera ng taong bayan. Kaya doon pa lang nakakadismaya yung mga mukha na ilalagay. Next! Yung timing, panahon pa naman ng eleksyon. Oh, akala nila tuloy-tuloy ng bintahan. Ang dami nang gustong bumili. May ito, simulan. Wala. Biglang, mabuti na lang, kudos, o we commend, Comelec, dahil inano nila yung batas na bawal gumastos ang gobyerno ng alinmang pundo 10 days before the election. Napurnada sila, napurnada rin ang taong bayan na naghihintay na bibili ng murang bigas. Then, saba, yung campaign, promise fulfilled. PBBM. Ginamitan na naman ng acronym. PBBM. 20 pesos. P. 20 bigas meron na. Yun, PBBM. 20 bigas meron na. Tanong, nung nag-promise ang Pangulo nung election, before election 2022, yung promise niya, di ba para sa lahat ng Pilipino? Lalo na yung mga bumoto sa kanya. Ako, bumoto ako eh. Ako, asang-asa ako na kaya niyang tuparin yung pangako niya na 20 pesos per kilong bigas. Kasi nakaya ng tatay niya eh. Like father, like son. So yun ang promise niya. Para sa lahat. Ano ngayon? Sinong makikinabang dyan? Ano lang, mabibilang mo lang. Senior citizen. Ako, senior citizen ako. Kailang hindi pa rin qualified. Kasi dapat senior citizen ka na yung halos wala kang income. Ako, dahil may income man ako, may pension, hindi ako qualified. Yung kawawang senior citizen lang. Senior citizen, yung PWD, solo parents, and 4P, sila lang. Ilang porsyento lang ito. Ang campaign promise para sa lahat. Tapos, dyan lang kayo magbebenta. Tapos, sabi nyo, promise fulfill. Grabe naman. And then, yung sustainability. Hanggang kailan? Kasi, subsidize yan eh. Hindi. Pera. Hindi. Yung mga makakabili niyan, huwag niyong pasalamatan ng gobyerno dahil hindi nila pera yan. Ang pasalamatan niyo, taxpayers. Okay, pasalamatan sana natin ang administrasyon kung naipababa nila ang presyo dahil sa magandang programa. Example, mababa ang farm inputs. Sinubsidize nilang mga farmers. Mababa ang farm inputs. Ang resulta, mababa rin ang bigas kasi kakaunti lang ang gastos ng mga farmers. Yun ang maganda. Katulad ng Marcos Sr. Mababa ang presyo ng bigas. Marami ang produkto. Masagana 99. Kaya ako, tandang-tanda ko pa yung galing ng Marcos Sr. Kaya ako, pinapasalamatan ko siya. O ngayon, angay ko bang pasalamatan? Napababa niya ang presyo ng bigas dahil sa galing niyang mamuno? Hindi. Napababa lang niya dahil sinubsidize ng taxpayers. So, hindi totoong bumaba ang hindi abnormal na presyo yung 20 pesos per kilong bigas. Hindi mo dapat maipagmalaki dahil temporaryo lang yan. Taxpayers ang dapat pasalamatan dahil pera ng taong bayan yung ginagamit para mapababa ang presyo ng bigas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Nakakatulong kayo ng malaki para sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mugero. So ako silang ayo.
Maayong udto. Muna ni ang nahatag namo nga yero. So ila na gid na atop. So maayo na gid ang ilang atop karon. So unsa man imong maistorya nga karon maayo na inyong atop o kuan na gyud, nindot na gyud. Salamat mi sa Ginoo kay natagaan mig sim. Wala nang gatulo diri sa balay og sa nag-sponsor. Salamat sad kaayo. Kay dili mi matabangan kung dili mao ang nag-sponsor ani ug ang Ginoo. Kung wala pa ang tabang dili pa mi makaatop kay lisod pa ang panginabuhian karon. Tay ni nga tabang kay para nga makadawat pa mi. Kay daghan pa ang among problema nga di na makuan. Sama aning sindi karon naka atop na mi. So salamat kaayo. Sige.